First stanza already sing. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed, redeemed. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed. His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus. No language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me that continually dwell. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, child and forever I am. I think of my blessed Redeemer. I think of Him all the day long. I sing for I cannot be silent. His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. I know there's a crown that is waiting in yonder bright mansion for me. And soon with the Spirit made perfect, at home with the Lord I shall be. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Him redeemed, His child and forever I am. Amen. Thank God that we are redeemed by the blood. Tilang talaga ng tubos kanya tayo. And the price of our redemption is the very blood of Jesus Christ. Oh, dara nga naiparupog di cross si Calvario. At tibigat ada nagbaptize ito'y nga maangay iti nang ugas si basol na di danom bautismo. Tatay Joseph. Hanga danom ti bautismo, iti mangugas si basol tayo, tano mapantay di langit, mapakawan tayo. Tinangugas si basol tayo, awan sa bali di dara ni Jesucristo nga nangayos si cross si Calvario. Iti Old Testament, ng basol ti tao, mga laday ti alaga dangat na karnero, idaton da jay, tabernacle, uno di temple, di high priest, karnin niya di, katayan na, alam na di dara na, sana i-sprinkling di, unag iti mercy seat, di nga dara. And when God accept that offering, rumwar di, si kay na glory ti Diyos, si Diyo unag ti Holy of Holies, tapos rumwar iso na, kunana ka di nagdaton, napakawan na ka ti Diyos. In-accept ti Diyos, gayay offering mo, nga blood sacrifice. Kaya mo yun po, naugasan da kasi di Old Testament. Di New Testament, di dara mismo ni Jesus Christ. Iti nangugas, iti basbasol tayo. Okay? Kantaan tayo mampay, iti more about Jesus. Patay na po yan. On the first stanza now, ready, sing. More about Jesus would I know, more of His grace to others show, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, let me learn, more of His holy will discern. Spirit of God, my teacher be, showing the things of Christ to me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus of His throne, riches in glory all His own, more of His kingdom sure increase, more of His coming Prince of Peace. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. Amen. So what we need is more about Jesus.
more knowledge, more wisdom from God, and more about Jesus Christ. We don't need less about Christ. Kasi no less lang about Christ, agbaksay di eh. Pag less lang ang knowledge niya about Christ, babaksay dyan. Pag less lang yung knowledge niya about Christ, hindi po matibay yan. Konting problema lang yan, konting bagyo lang dumaan dyan, magfe-fell down po yung tao yan. Pero pag more about Jesus, marami tayong pagkakilala sa Diyos, sigurado matibay po ang Kristiyano. Okay? More of His saving fullness, more of His life, for the love He died for me. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga kanta na aming inawit. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay. Salamat sa kaligtasan na nakilala namin ng aming Panginoong Jesus bilang sariling tagapagligtas. Pagpalain niyo po ang mga natitirang oras pa namin ngayon, lalong-lalo na po ang pag-aaral namin ng inyong banal na salita. Nakausapin niyo muli kami at patuloy pang matuto sa inyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Another song. Let's sing The Bible Stand. On the tune now, ready sing. The Bible stand like a rock, undoubtedly the raging storms of time. Its pages read that truth eternal, and they glow with a life sublime. The Bible stand, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like the mountain towering far above the works of men. Its truth by none ever was reputed and destroyed. It can never gain. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its precept I will obey. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. Shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands every test with, for its author is divine. By to live it and to prove mine. The Bible stands, so the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Amen. Salamat sa ating Panginoon na mayroon tayong salita ng Diyos. At ito po ay bago napunta ito sa tao, from God to man, ang history of the Bible po ay 1,600 years bago po nakarating ito sa atin. At anong dumating po dito, ito ay sinulat po ng about 54 writers, including sina Moses. Sinulat niya po yung Pentateuch na tinatawag, the first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay? At 54 po yan na writers, pero ang Diyos po ang nagpasulat sa kanila. Ano po? And ang Holy Spirit ang nag-guide sa kanila upang isulat ang mga books na yan. Katulad ni Moses. Buhay na ba si Moses nung may creation? Hindi. Di ba? Pero bakit naisulat niya ang creation? Pinaltiingan ni Holy Spirit. Ano pinaltiingan tayo? Ha?
Ginaid siya ng Holy Spirit. Alright? So siyang nagsulat. Pinasulat niya sa tao hanggang sa dumating po ito. Alam niyo po ba, maraming sinusunog po ng mga Kristiyano nung araw dahil sa pag-i-stand nila ng Biblia. Itong pages ng Bible, ito ang ginagamit upang sunugin yung mga Kristiyano na nananampalataya sa Panginoon nung araw. Grabe ang persecution nung araw. Ano po? Pag may Biblia ka, ikukulang ka, or susunugin ka ng buhay, o ibibiting ka sa plaza patiwarik. Ganyan po nung araw. At dadaling ka niya sa museum, at doon sa museum na yan, ipapakawalan yung mga layon at lalapain sila ng buhay. Diba? Andun po sa wallet nyo po yun, no? Sa purse nyo, yung Roman Museum. Diba? Doon, pinapakalawalan po yung mga layon doon. Oho. At yung mga Kristiyano, pag hindi nila dinicline ang kanilang pananampalataya, pakakawalan yung layon at kakainin silang buhay. Ganyan po nung araw. Ngayon po sa panahon natin, walang persecution. Wala. Wala pa. Wala pa. So, malaya tayong nakakapag-soul winning, nakakabigay ng tracts. Kaya si Antong kanina, na-inspire sa balikatan, mag-soul winning ako, sabi niya, or mag-abot ng tracts, pumunta siya dyan sa plaza, at nakaabot din kahit papaano. Di ba? So, malaya tayo eh. Hindi tayo inuusig, walang pinipersecute. Pero salamat sa Panginoon, meron tayong Biblia. The Bible Stand. The B-I-B-L-E, that's not the book for me. I stand alone in the Word of God. The B-I-B-L-E, Bible. Di ba? At this is the best-selling books around the world until today. It still have life, the very life of God. Kaya pag perinish ito, talagang bibigyan ka ng buhay. Oho. Pwedeng mabago ang buhay ng tao pag susunod salita ng Diyos. Ano po? Yan, hindi na kailangan mapahamak ang buhay mo eh. Hindi naman kailangan mamatay ka dahil sa bisyo eh. Sigarilyo, alak. Hindi naman kailangan mamatay ka at masira ang buhay mo dahil lang sa anumang ambisyon. Kinakailangan lang sumunod tayo sa Diyos sapagkat gusto niya maayos po ang ating pamumuhay. Okay? So, by the way, Bible, King James Bible. Hindi NIV, hindi ASB, hindi anumang version ng Biblia. The only Bible from the Greek and Hebrew word, Aramaic, the original, is the King James Bible. Bakit? Ito po yung translation na kinuha sa original manuscript na tinatawag. Okay? At King James. Pag iba na po kasi, ang Biblia ang ginamit, corrupt na po yan. Perverted na yan. Parang itlog. Perverted egg. Pag perverted egg, sira na yan. Bulok na yan. Ganon din po ang ibang Biblia. Kaya tignan mo ang doktrina nila, bulok. Oho. Sasabihin nila may purgatorio, wala nang purgatorio. O, sasabihin nila ipanalangin ng patay, wala naman. See that? Kaya nga, meron tayong doktrina na pinapaniwalaan sa salita ng Diyos. Hindi ginawa ng tao, kundi ginawa po ng Diyos. Ano po? Alright? So, yung iba naman, may iba-ibang Biblia ang ginagamit nila para ma-justify yung ginawa din nilang doktrina. Pag wala sa King James, kukuha sa iba. Tingnan mo, tao lang. Sa King James kasi, Diyos si Kristo eh. Kukuha sa Tagalog. O, di tao nga. Di ba? Pero dahil walang Biblia ang membro, naniniwala na lang, tango ng tango. So, napapaniwala ng deception. Kasinungalingan. Salamat sa Panginoon, meron tayong Biblia. Oho. At na pwedeng pag-usapan. Di ba? So, na magbabago ng buhay sa atin at nagbigay ng buhay na walang hanggan. Pinakilalang tagapagligtas si Jesus. Wala na pong iba. Okay? Some announcement lang po, bago tayo dumako sa ating preaching ngayong hapong ito, pag-pray po natin ang mga yung lote po dito, na makabili po tayo ng lote, kaloob ng Panginoon, ang property dito po sa Kandon para meron tayong sarili. Hindi na tayo upa ng 6,000 monthly tayo. Pag 6,000 times 12, ilan? 72 yata kung hindi ako nagkakamali. So, pagka 5 taon ka umuupa, ilang 72 na yun?
Di ba? 72 times 5 years or 10 years. Sa tagal ng ganun, 10 years, almost a million. Di ba? Ha? Oo, kung halimbawa, 72,000 times 10 years. 10 taon, almost 1 million. Di ba? So, ibili na lang ng lupa. Kaya let's pray that God will give us property na sarili po natin. Okay? At magkaroon po tayo dito. So, dito po sa... Ito, okay po ito. San Juan. No? At pag-pray po natin na patuloy tayong pagpalain ng Panginoon at biyayaan tayo dito. Tulong-tulong po tayo ho. Mag-invite po tayo ng mas marami pang tao para maipakilala natin ang tunay na tagapagligtas. At ayus-ayusin din po natin ang ating testimony para maniwala rin sila sa atin. Kasi kahit gusto natin silang iwin sa Panginoon, kung hindi naman magandang testimony natin, hindi sila maniniwala. Anong sasabihin lang nila? Pasimba-simba ka pa. Ganyan din naman ang ginagawa mo. Pasimba-simba ka pa. Wala ka naman pagbabago. Pasimba-simba ka pa. At dapat sa katunayan, hindi na po kasalanan ng church or fault ng church kasi tinuturo naman eh. Pero kung nakikitaan tayo ng hindi maganda, hindi na po yan sa atin. Di ba? So, kinakailangan lang pong sundin talaga natin ang salita ng Diyos para maging maayos ang ating buhay, ang testimony ng Panginoong Jesucristo dito sa Caldon City through our church, mga kapatid. Okay? At ano pa? We are serious on what we are doing here. We mean business here. Hindi po tayo naglalaro dito. At gusto po natin makakita ng result na maraming kaluluwang maligtas at baguhin ng Panginoon ang kanilang buhay. Kaya nga po may goal setting tayo. And by the grace of God, we can reach 60 souls, 60 attendance sa taong ito. Okay? At patuloy pagpalain ng Panginoon. And pag-pray natin sila Kuya Boy dahil may sakit pala siya. Kaya wala kanina umaga, tinatrangkaso. So, paggalingin ng Panginoon para makabalik po siya sa kanyang trabaho. Bigyan din ng Diyos ng maraming trabaho. Let's pray yung Digia family. Matagal na po silang hindi pumupunta. Pero nabaptize na po sila eh. Kuya Ninoy, Manang Irene, yung asawa niya, si Katrina at Iris, sumunod na sa Panginoon sa tubig bautismo. So, pag-pray po natin na lumago po sila sa pananampalataya. And, sino pa? Of course, si Nanay Perla Gacosana, yung outreach natin dyan sa Santiago, huwag po natin kakalimutan na isama sa panalangin natin. And nakakatuwa dahil pinapagamit din yung tahanan niya for free. At nakakapag-Bible study po tayo. Okay? And natututo po yung mga pamangkin niya dyan, mga kapatid at iba pa. So let's pray for her. Nasa Hawaii. And ganun din po si Ma'am Rewelyn Galinato. Good health niya rin po, nasa Texas. At ganun din po si ang Guillermo siblings. Okay? Ma'am Rose, Ma'am Mildred, Ma'am Estrel. And they are helping our ministry here. At by the grace of God, ay patuloy silang bigyan ng kalusugan mahaba pang buhay. Mahal po nila ang gawain ng Panginoon. Sa church po sila noon, lumaki at nag-college at hanggang sa nakagraduate, hanggang sa pumunta sila sa Amerika, hanggang ngayon tumutulong po sila sa church. Kaya napakabuti ng Panginoon na sa kanilang buhay. Let's pray for them. Ganon din sila na Pastor Sam, Ma'am Rina, bigyan din maayos na kalusugan. Yung sa ating senior pastor po sa Barani, Batak, Ilocos Norte. Let's pray po sa darating na June 21. Sunday po yan. One service lang po tayo dito ng maaga, tapos biyahe po tayo maki-church anniversary. Okay? Abutan po natin yung afternoon service lang. Alright? So, June 21. At umay kanto tayo. Batak City, Ilocos Norte. Po. At June 14 po, ay mag-preach ang may isang church anniversary, Paway, Ilocos Norte tayo. So, tumulong ako kay JD, mga 2 years. Before pandemic. At ako po ang kinuha nilang guest speaker. Sa katunayan, ayoko po sanang umalis dito ng linggo. Sa totoo lang po. Pero dahil sa dahil sa nangangailangan po sila, pinaalam kay Pastor Sam din, okay. Diba? So, kasi wala pang able mag-presite eh. Kaya nga, pinagpipray ko si Kuya Boyet at Kuya
Wilbert matuto mag-preach. Di ba? At kaya siguro po kung Sunday po yun, June 14, ay magse-service na po tayo dito ng Sabado. Sabado po. Okay lang po ba sa inyo? Kagaya dati, naalala nyo po noon, nasa San Jose pa tayo. In-invite din ako ni Pastor Choi Bunyog sa Tayog, Pangasinan. At mission emphasis nila Sunday, nag-service po tayo ng hapon ng Sabado. So, maaaring ganun po muna. Paminsan-minsan lang naman po, hindi naman lagi. Okay? Para after the service, ay babiyahe po kami patungong sa Paway naman. Kasi anniversary po nila ng Sunday. Tapos Sunday, kinaumagahan, prayer day po ng pastors and workers, atin po muli kami. At babalik dito ng 16 siguro, tapos babalik na naman sa Batak ng 21 yung church anniversary. So nakakapagod din po ang mag-drive, magbiyahe, at pero gawain ng Panginoon. Okay? So pag-pray po natin ang bawat isa, pamilya po natin, Nanay Emmy, Tate Mante, siyempre si Nanay Chrissy, pag-pray rin po natin sapagkat hanggang katapusan na lang po siya dito sa Candon ngayong May. Babalik na po sila sa General Santos. Alright? Sa Mindanao. And ganoon din sila Tatay Joseph kasi yung lote, tay, nga sana hindi na nila kuhanin para hindi na magiba yung kalahati. Diba? Kasama pa yung CR yata dun eh. Mawawalan sila ng CR. Kaya mahirap yung walang CR. So ipag-pray po natin na maayos po nila. Okay? And sino pa? Yung iba pa dito na mga members at mga umaattend na sila rin po ay sumunod sa tubig bautismo. Alright? At sila Kuya Wilbert, ang pinagpipray natin, Manang Lori, na mabaptize din po sila. Sapagkat yan naman ang kautosan ng ating Panginoon para makumpleto ang buhay nila sa pagsunod. Kasi po, after salvation, kaligtasan, bautismo na eh. Great Commission, di ba? So, doon po talaga eh, wala namang iba. So, pag-pray po natin na makasunod sila sa kalooban po ng ating Panginoon. Okay? Ano pa? So, of course, si Nanay Dora, pag-pray po natin ang good health nila. Tatay Jojo, yung bukol-bukol na dito sa colon. Ano po? Tama ba? Colon dito? Colonoscopy. Colon. Dito. May bukol-bukol. Alright? So, let's pray for them. At si Christopher, of course, na may employee siya sa fire department sa Amerika. Alright? At, I think wala na. Let's pray sa bawat isa sa atin. Ng Panginoon, mag-bless sa atin. Of course, yung lote ni Nanay Dora, 7 hectares, masettle po yan. At pag-pray natin na maayos. Si Ate Lori, siyempre yung permit nila na maibigay. At ang kalusugan ng bawat isa sa atin. Okay? Ano pa? Bigati Anton. Pag-pray natin po si Anton, lumago sa pananampalataya niya sa ating Panginoon. At kung kailangan nyo po ng magtatrabaho sa inyo, maglilinis, magbubuhat, andyan si Anton. Masipag po yan. Most Diligent Award po siya sa aming balikatan sa Batak. Okay? Anak ko na dalola man ton? Okay. Okay, so kung wala po, ay kantayin nga po natin itong It's All About Him. Para may special number po tayo. Natutunan po namin nung pumunta kami ng Baguio ng February po ito. God put me here to honor Him. Ready, sing! God put me here to honor Him, yet so quickly I forgot. I've sought great things for myself, when God said seek them not. People say you live but once, so follow all your dreams.
But God said, do His work today. Night is closer than it seems. Because it's not about me, it's all about Him. His words, His ways, His righteousness make His path bright and my path dim. Jesus Christ, my Lord, so that everyone may see that is Jesus in me. And may we all seek first His righteousness. If I did my very best, there'd be no cause to brag. Men don't need my righteousness, it's just a filthy rag. The only hope that this world has is Christ and Him alone. Let's all step back and lift Him up and put Him on His throne. Because it's not about me, it's all about Him. His words, His ways, His righteousness make His path bright and my path dim. Jesus Christ, my Lord, so that everyone may see that is Jesus in me. And may we all seek first His righteousness. Because it's not about me, it's all about Him. His words, His ways, His righteousness make His path bright and my path dim. Jesus Christ, my Lord, so that everyone may see that is Jesus in me. And may we all seek first His righteousness. Amen. Tunay nga po mga kapatid na it's not about us, it's not about me, it's all about Him. Hindi po naman tayong importante eh. Oho, ang Diyos ang importante. Maalala ko si Dr. Army G. Salva, kilala niyo po siya. Doon sa Cebu. At great man of God, 91 years old or 92, nagpe-preach pa. Dr. Army G. Salva, Katipunan Bible Baptist Church. At alam niyo po siya, doktor po siya by profession. At nung nakapakinig siya ng preaching ni Dr. Bob Hughes, ay na-challenge po siya. Di ba? So siya po ang naglingkod sa Panginoon hanggang siya nagpastor dyan sa Katipunan. Okay? And noong siya po ay nagpastor, sabi ng misis niya, magsusurrender ka na. Iiwan mo na yung clinic mo. I-close mo yung clinic mo. Doktor ka, anong mangyayari sa atin? Sabi ng misis niya, si Ma'am Liberty. How about us? Sabi niya. Will you surrender your life to God? How about us? Sabi naman ni Dr. Army G. Salva, how about God? Sabi ng misis niya, how about us? Pag-iiwanan mo, isasara ang clinic. Paano ang ating buhay? How about us? Sabi ni Dr. Army G. Salva, how about God? Di ba? So it's not about us, it's about God. The Bible says in Revelation 4:11, God created us for His glory and honor alone. Ang Diyos ang bahala sa atin. Sa katunayan po, bahala ng Panginoon sa atin. Alright? Basta importante, susunod tayo sa Diyos. Meron man tao dyan, isa, dalawa, kahit nga pamilya ko lang, mag-pre-preach pa rin ako dito. Diba? So, mag-pre-preach pa rin po ako dito. Bakit? We are following God, not men. We are pleasing God, not men. We are serving God, not men. Kasi pag tumingin ka sa tao, mati-discourage ka. Mawawala ka sa church. Nakatingin ka sa tao, mawawala ka sa church. Sino ang lugi? Yung nawala sa church. Di ba? Sino yung nawala sa church? Kasi si ganito eh. Sa ganito eh. Siya kasi ganito. May ginawa kasi sa akin eh. Di ba? So nakatingin ka sa tao, hindi sa Diyos. Ngayon, yung siya tumigil,
Sino ngayon ang nawalan? Tayo, wala naman pong nawawala sa atin. Tuloy-tuloy pa rin po tayo di ba? Ang blessing ng Diyos, tuloy-tuloy. Ang salita ng Diyos, nakakapag-aral tayo. Di ba? Wala namang nawawala sa atin. O kung tumitigil sila, wala namang nawawala sa atin. Nadadagdagan pa nga tayo Bakit? Pinagpapala tayo ng Diyos, ng salita ng Diyos. Di ba? Nadadagdagan yung kaalaman natin, yung wisdom natin, napapalapit tayo sa Diyos. Sino ang lugi? Yung tumigil. At marami pong tumigil na na-realize nila na hindi tamang pagtigil nila sumunod sa Diyos, babalik din. Pero nakalayo na tayo. Di ba? Babalik din naman sila, kaso nakalayo na tayo, sila sumusunod pero malayo na. Tayo, malayo pa, pero malayo na. Sila, malayong malayo. Kasi tumigil sila At sumusunod pa rin. Tama? Pero malayo na nga lang. Oho. At kaya wag po tayo nakatingin sa tao. Sa Diyos po tayo nakatingin sapagkat siya po ang ating sinusundan. Pag tumingin ka sa tao, matatalisod ka. Titigil ka talaga. Pero pag nakatingin ka sa Diyos, hindi ka matatalisod. Ano po? Tumigil, nag-quit. Lugi sila. Silang nawalan. Opo. At pag hindi sila bumalik sa gawain ng Panginoon, sa kalooban ng Diyos, lalapain na sila ng Diyos sa libutan. Diyan na sila papatayin ng Diyos, ng Diablo sa sanlibutan. Diya? Oo. Pero kung bumalik, nakakasunod siya. Pero, yung nauna, tuloy-tuloy. Yung bumalik, nag-uumpisa na naman. Di ba? Parang si Brother Darwin, sabi niya, na-stress ako Family, church, saka sa trabaho ko, saka sa love life ko, sabi niya. Na-stress ako So, nag-out siya ng church sa kalooban ng Diyos for 1 week. Wala siyang kinausap daw po kahit isa, 1 week. Pero, gusto niya nang mag-backslide ulit. Kaya lang, naranasan na niya noon, nag-backslide siya ulit naranasan mo na yun mahirap. Ngayon, pag babalik na naman ako doon, mahirap na naman. So, pinili niyang bumalik. Buti nga, nakabalik pa Yung iba, hindi na nakakabalik sa kalooban at gawain ng Panginoon. Kaya ako, sabi ko nga, kahit tagawalis lang ako, okay na ako sa church. Di ba? Diyan naman ako nag-umpisa sa church namin. Wawalis. Oo, nagsusundo. Okay na ako dun. Parang si Anton, nagsusundo. Okay na ako, basta naglilingkod ako sa Diyos. Pero, tinuturuan ako ng Diyos by and by. Sumusunod lang ako sa instruction ng aking senior pastor. At, hanggang sa sinenout naman po ako dito. Yeah? Oho. Kaya tuloy-tuloy lang po ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Okay? And it's a privilege to serve the King of Kings and the Lord of Lords and the God of Gods. Okay? So, ipagpapatuloy po natin itong ating aralin about building a godly hope. So, in the house of the righteous is much treasure. Basahin po natin ang ating text, Proverbs 15:6. Ready, go? In the house of the righteous is much treasure, but in the revenues of the wicked is trouble. Let's pray. Dakilan Diyos, pagpalain niyo muli ang inyong salita na aming pag-aaralan, naway matutunan po namin ito, may mapulot kami, Panginoon. Please, in Jesus' name. Amen. So, again, treasure means riches and wealth. As the Bible says, in the house of the righteous is much treasure. That means if all the members of the household are all believers of Christ, they have the righteousness of Christ imputed to their lives. And because of that, blessings and treasures begin to pour out unto them. Okay? Of course, not all riches are in line with material and monetary blessings, but much more on moral and spiritual blessings, that every member of the family did love each other, understand each other, care of each other, help each other, forgive each other, forbear each other, honor each other, and so on. Okay? So number 1, pinag-aralan po natin nung Sunday, quick review lang po, ay the care for the family. Paano nila iniingatan ang kanilang pamilya? Ano ang treatment nila, trato nila sa kanilang pamilya? Letter A, they use a tender tone as they talk together. Kasi gusto mong ingatan
Kaya dapat maayos ang pananalita. Hindi yung pasigaw. May alam po ba kayong ganun? Pagka ang lapit-lapit ay sumisigaw, tapos madaling high blood. May alam po ba kayong high blood? Kakausapin mo lang, galit agad. Di ba? Paano walang makikitang care sa family pagka pasigaw agad ang salita? Oho, pagpapasigaw. Kaya nga, they use tender tone as they talk together. Yung ayos sa pananalita, yung nakakatulong na salita, yung nakaka-encourage na salita, yung maayos, nakaka-bless na salita. Hindi yung maghihiwalay na salita or mag-aaway na salita or lalala yung problema na salita. Imbes na maayos, lalala. Lalala. Oo. So they care for each other. Ano pa yung iba? Number 2, the center of the relationship as a family. So yung una yung care. Letter C po para alliterated. Okay? So ano yung una? Care. Pangalawa, center of the relationship as family. Ano yung kanilang sentro? There is trust in God. Letter A, they are aware of God's presence within their family. Okay? So sabi ng Proverbs 15:3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Oo. So kahit magkakahiwa-hiwalay po sila, pero nakikita yan ng Diyos, walang gagawin masama yan. They are aware of God's presence in their family. Di ba? I need to build my family. I need to take care of my family. So kahit walang nakakakita, hindi maghahanap ng ibang asawa yan. O ibang babae. O ibang lalaki. Di ba? Hindi mag-aalala yung magulang sa anak na kahit malayo siya, hindi niya nakakita na gagawa ng masama. Bakit? Ang Diyos ang sentro ng kanilang pamilya. Opo. Hindi tayo mag-aalala na kahit na sumasabay sila sa eskwelahan, sa secular school, hey, Seb, no. Sige, dali mo naman. Okay. So, kahit nandun po sila sa eskwelahan, nasa kaibigan po sila, nagpo-project sila, late umuwi dahil sa project daw, hindi tayo nag-aalala. Bakit? Kasama, alam natin na ang presensya ng Diyos ay nasa kanila. Di ba? Pero kung walang presensya ng Diyos sa ating pamilya, pag nawala yung anak at napunta sa malayo, nag-aalala ka eh. Ano na kayang nangyari sa anak ko? Bakit kaya siya hindi umuwi? Bakit kaya siya, ano kayang nangyari sa kanya? Bakit? Wala ang Diyos. Pero kung may Diyos sila, nakasakasama, hindi po tayo mag-aalala sa kanila. Ano kaya? Sa katunayan po, dapat, isa pa ito yung mga anak natin ay hindi dapat natutulog sa boyfriend at girlfriend nila. May mga ilan po dito sa Kandun na hindi umuwi ng bahay. Walang magawa yung tatay niya, hindi niya pinapagalitan. Hindi pinapagalitan ng tatay niya na okay lang yung anak niya umuwi sa bahay ng boyfriend niya. Okay lang po ba yun? Nauuwi siya sa bahay na girlfriend niya? By the way, hindi rin dapat magkatabi matulog ang mag-boyfriend at girlfriend. Ang pwede lang magtabing matulog sa Biblia ay mag-asawa. Marriage undefiled. Sabi, the marriage bed is undefiled, sabi ng Biblia. Marriage is honorable. Kagalang-galang pa rin ang marriage sa panahon natin ngayon. Maraming ayaw mag-asawa, pero 3 ng anak. Oho, bakit hindi nagkakasal? Ang katwiran, maghihiwalay rin naman tayo eh. Bakit pa tayo
magpapakasal. Akalain mo yun? Huwag na tayong magpakasal kasi maghihiwalay rin naman tayo. Ayaw ng responsibility. Ayaw ng bound siya sa batas ng Pilipinas. Kaya, huwag na lang tayong magpakasal. Bakit? Kasi, pag hindi tayo mo okay, madali lang tayong maghiwalay. Akalain mo yan? Magkapapamilya, magbibuild ng pamilya, pero ang iisipin niya, hihiwalay? Kasi inabugan yung pera. Something wrong sa mundo po ngayon. Di ba? Okay lang na hindi nakasal. May apo na nga eh, hindi pa kasal eh. May apo na eh, hindi pa kasal. Kaya dito sa ating pong church, dito sa Candon Bible Baptist Mission, di ba? Dito sa Candon, ay pinoprotektahan natin ang future ng ating pong mga anak o apo. Na ano? Makapagtapos sila ng pag-aaral, makagraduate sila, maka-establish ng buhay, makapagpamilya, na maayos, hindi kagaya sa mga nangyari na sa mundo. Di ba? Okay lang po yan. Nangyayari na eh. Pero sa mga susumusunod sa atin, na alam na natin ang maganda para sa kanila, dapat iginaguide po natin sila. Di ba? Ngayon mga po nag-aasawa na ang lalaki at lalaki. Maya, tatay? Nagsasama na yung dalawang lalaki. Ano po? Ano bang purpose ng marriage? Di mag-duplicate, manganak. Ang tanong, manganganak ba yung dalawang lalaki? Ano ang purpose ng marriage? Dumami, be fruitful and multiply. Makaka-produce ba yung dalawang babae? Di ba? Hindi. Anong lalaruin ng dalawang lalaki? Lato-lato. Yung kaliri. Sabi ng iba, lato-lato daw. Pero tingnan nyo to ha. Ha? Hindi po natin pinapayagan yan sa ating pamilya for the sake of God, for the sake of the plan of God sa ating buhay. Sabi ko nga siyang nag-umpisa ng pamilya, siya dapat ang nakakaalam ng flow ng ating family. Hindi yung sanlibutan ang nagdidictate sa atin. Ngayon, aagawin ng gobyerno ang disiplina sa mga anak nandiyan po may batas pong ginagawang ganyan. Ngayon, sa Kongreso. Na hindi na dapat ang magulang ang magdidisiplina sa anak, gobyerno na. Bawal lang mamalo. At is hindi pa approve. Panukala parang. Papayag ba tayo na ang gobyerno ang magdidisiplina sa anak? Hindi yung kanyang magulang. Paano mo natuturuan mo anak? Wala. Dapat, tandaan natin, sabi ng Bible, train up a child in the way they should go. And when they grow old, they will not depart from your training. They will not depart from it. So, sinong binigyan ng mandato para idisiplina yung mga anak? Parents, hindi po gobyerno. Kaya hindi po tayo papayag na ang gobyerno ang magdisiplina. Sasabihin ng gobyerno, wag mong paluin, wag mong disiplinahin. Pero sabi ng Diyos, disiplinahin. Pag nakulong ba yung anak mo dahil hindi mo dinisiplina, tutulungan ka ba ng senador at congressman na tanggalin sila sa bilangguan? Hindi. Di ba? Ituturo sa kulungan. Kaya po, tayo pa rin ay mananiwala sa pag-stand ng Biblia. Di ba? So, naniniwala po tayo na ang panganganak ay after marriage. Hindi before marriage. Sabi ko nga, we are not condemning anyone. Kung nagkamali po ang isang tao, tinutulungan po natin sila. We are praying for them. They don't know the principle of the Bible before.
Di ba? Katulad ng may mga tattoo. Hindi naman nila alam noon eh. Pero nagtato bago naging Kristyano. So, ang Diyos po, alam niya po yun. Nanganak na hindi married. Tama? Nanganak na hindi married. Pero bago naging Kristyano. Nanganak na hindi married, pero bago pa maging Kristyano. Naunawaan po ng Panginoon niya. Bakit? Hindi mo naman alam eh. Pero, dito sa ating church, tinuturo na po natin ang biblical standard at truth. Dapat magtapos ka muna. Dapat magkasal ka muna bago anak. Di ba? So we are keeping purity in our marriage. Bakit? Gusto natin pagpalain ng Diyos ang ating pamilya eh. Paano pagpapalain ng Diyos ang ating pamilya kung namumuhay sa kasalanan? Do you think pagpapalain ng Diyos ang pamilya natin kung namumuhay sa kasalanan? Hindi po. Kaya nga kinakailangan po, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At ayusin ang sistema sa loob ng ating pamilya sa prinsipyo ng salita ng Diyos when it comes to marriage. Alam niyo po ba, tignan niyo po ito, marami pong problema sa marriage. Ako nakikita ko po eh. Marami pong problema sa family. Naunawaan ko po yan. Pero gusto ko pong tulungan ang mga taga-Kandon. Diba? Gusto nating iayos ang relasyon ng mag-asawa at mga anak sa kanilang magulang dito sa Kandon. Hindi lang po tayo preach ng preach dito. Oho. We are concerned so much about about family problems. Ang mga taga-Kandon. Mahirap po eh. Sa katunayan po, yung maghiwalay mag-asawa, masakit po yun. Sa atin, okay lang kasi hindi naman natin nararamdaman eh. Pero sa kanila, mabigat po yun. Lalong-lalo na po sa anak. Sa anak po ang matinding tama niyan. Kahit lumaki po yan, lalo na bubuli-buliin sa school yan. Broken family, tatalawan-tawanan siya. Suicidal po yun. Sa katunayan po, marami pong ganun. Kaya nga po, ayaw po natin mangyari yung mga ganyan. So may church tayo para sila ay i-guide sa dapat nilang pupuntahan. So they are aware of God's presence in their family. Ito, letter B. They regard reproof and instruction from the God that makes prudent and wise. Tapos na rin po natin yan. Dito na po tayo. Letter C. Again sentro ng kanilang relasyon ay ang Diyos. So they pray for each other. Napakaganda po ito. It is God's delight to see every family is asking from Him. Verse 8, basa. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is His delight. Kasiyahan ng Diyos na nananalangin po tayo bawat isa. Kasiyahan ng Diyos pag yung asawa pinagpipray ang kanyang asawa. Kasiyahan ng Diyos pag yung anak pinagpipray ang magulang. Kasiyahan ng Diyos pag yung magulang pinagpipray ang kanilang anak. Alam niyo po, pagka pinagpipray mo ang pamilya mo, nagbubuklod po yan ng pamilya. Okay? Opo. Tingnan niyo po ito Kahit malayo yung anak mo at may pamilya na sila, kung ipinagpipray mo sila, nakakatulong ka pa rin ng malaki. Di ba? Ako, malayo po yung aking mga magulang Malayo po ba? 3 oras mahigit. Malayo po yung mga kapatid ko. Nasa Isabela yung isa. Nasa Batak ang dalawa. May pamilya na po kami. Alright? Pero, kahit hindi ko sila kasama, pero pwede akong maging pagpapalad, makatulong sa kanila kung akin silang ipapanalangin isa-isa. At ginagawa ko po yun. Nagpipray ko po ang aking magulang, mga kapatid ko, Kuya Joanne and family, Kuya Lester and family, Kuya Glenn and family. Pinagpipray ko po sila. Nasa Kandon ako, pero nakakatulong ako sa kanila. Tama? Pag nagpray ako, ang Diyos ang tutulong sa kanila. Pag hindi ako nagpray, anong may tutulong ko sa kanila? Di ba? Anong may tutulong ko sa kanila? Mas malaki pa ba ang magagawa ko kaysa sa Diyos? O ang Diyos ang mas malaki magagawa kaysa sa akin? Siyempre ang Diyos.
Kaya nga kung ipinagpipray mo ang iyong pamilya, yan na ang pinakamalaking na itulong mo sa kanila. Sapagkat makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos na mag-work sa kanilang pamilya. Pinagpray tayo, J.I., anak ni Nanay Ide. Umalis nagiwala Nagpray lang tayo. Kasi kung ikaw makikiusap, mag-usap kayo, magkabalikan na kayo. Hindi ka papakinggan Pero Panginoon, ikaw na po ang magtrabaho. Ayun, nagkabalikan na Umuwi, tama? So yun ang magagawa ng panalangin. Mas malaki ang magagawa ng panalangin kaysa tayo sa kanila. Bakit? Kung tayo, hindi ka naman papakinggan Kaya sabi ko kay Hyra, pag may nakikita kang ayaw sa akin, bumabalik yung old nature ko, ipag-pray mo ako. Kasi hindi mo naman ako kayang baguhin. Ganon din ikaw, hindi kita kayang baguhin. Ang Diyos ang babago sa atin para magkasalubong at mag-ayos ng ating buhay. Mula na, Anton? O, yan So they pray for each other. It is God's delight to see every family is asking from God. Kaya alam niyo po, salam. Anandon? Kalau gugurod. Ay, okay. Pero tingnan niyo po tanong, pinagpipray ba natin ang ating pamilya? Tanong, pinagpipray ba mo ang anak mo? Kahit malayo sila, pinagpipray mo? Malaki ang ginagawa mong tulong sa pamilya mo. Mas malaki ang ginagawa mo kaysa yung kasama niya sa bahay. Kasi kung kahit may kasama siya sa bahay, pero ikaw pinagpipray mo sila, mas malaki ang ginagawa mong tulong sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, kung ipinagpipray mo sila. Akala nyo po, ay wala tayong nagagawa na? Meron. Malaki ang magagawa ng Diyos para sa ating pong anak. Tama? Sa ating bansa naman, malaki rin ang magagawa natin sa ating bayan kung pinagpipray natin ang ating bansa. Magulo po ang Kongreso at Senado. May change leadership na naman sa mga susunod na araw sa Senado. Diba? Magpapalit yan pagka lumipat yung iba. 13 versus 11. Diba? Pero, we are praying for our country. Malaki ang magagawa po natin. Panghuli po, number 3. Ano po yung una kanina? The care for our family. Ano yung pangalawa? The center. Ay, kanina palang umaga yun. The center of our relationship. Ang Diyos. Siya ang dapat siya ang sentro. Di ba, pag may problema kayo, ano bang gusto ng Diyos? Mag-away tayo o magkasundo tayo? Tama? Ano bang gusto niyan, Diyos? Magsisigawan na lang tayo dito? Or solusyonan natin yan? Anak, ano bang gusto ng Diyos sa'yo? Magpasaway ka na lang at mag-disobey? Or sumunod ka sa akin para sa iyong kabutihan? Tama? Number 3. Parang dry dito ko sa ilong Alright? Number 3. The commitment obeys the God given responsibility to each member of the family. So the commitment obeys the God given responsibility to each member of the family. Parang hindi maganda yung grammar pa dyan. Pero tingnan nyo po ito. Ang ibig kong po sabihin dyan ay yung commitment natin na sumunod sa Diyos sa mga God-given responsibility. Tandaan po ninyo ito hindi lang po ang magulang ang may responsibility sa pamilya, sa anak. Ang anak may obligasyon din sila sa kanilang mga magulang. Hindi ibig sabihin na ibibigay mo lahat ng kailangan nila sa eskwelahan, sa buhay nila, wala silang obligasyon. Meron silang obligasyon. Anong obligasyon nila? Sumunod. For this is right. Verse 16 niyo po. In the house of the righteous is much treasure, but in the revenues of the wicked is trouble. Letter A.
They are making a sweet family relationship together. Minsan ganito po ako mag-outline kasi gusto kong makuha yung yung substance, yung katas ba. Okay? They are making a sweet family relationship together. The husband love his wife, and the wife submit to her own husband. Both parents are admonishing their children, and the children are obeying their parents. Yan po yan eh. Yan ang family structure, mga kapatid. Yan ang commitment nila sa loob ng tahanan. Ano yung commitment nila? Husband, love your wives. Pag hindi mo minahal yung wife mo, iiwanan ka. Di ba? Pero, wives, submit to your husband. Tignan niyo po ito Madaling mag-submit ang asawang babae sa nagmamahal na asawang lalaki. Madalilin mahalin ng asawang lalaki pag nagsasubmit yung asawa niyang babae. Madaling mag-submit at madaling umibig kung parehas ginagawa yung obligation sa loob ng tahanan. Di ba? Madali rin makinig ang mga anak pag tinuturuan nila yung anilang anak para sa kabutihan. Kaya lang, maraming magulang, saka na lang kakausapin yung mga anak nila, pagsisigawan nila. Ano na naman ginagawa mo dito? Lumayo ka nga! Minamalas mo ang araw ko. Akalain mo yung magulang na ganyan. Lumayo ka nga muna dito! Paano yan? Paano sila mag-obey? Paano sila magre-respect? Umalis kayo! Istorbo kayo dito! Wala Kasi ang alam lang ng tatay na yon, bigyan sila pang allowance, pangkain, okay na ako. Hindi Malalim po ang ating pong obligation. Hindi lang po physical, kundi spiritual, at moral, mental, emotional, dinidil po natin lahat yan sa kanila. At yung mga anak, children, obey your parents in the Lord. Di ba? Obligasyon po nila yon. Tignan nyo po. Ephesians 5:21-23, go. Submitting yourself one to another in the fear of the Lord or in for fear of God. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Para sa Panginoon. Tignan nyo. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Tignan nyo po mabuti ito. So, anong sabi niya? Wives. Gusto ko pong magpuntuhan ito. Tingnan nyo. Wives, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. Bakit ka nagsasubmit? For God. Hindi ka magsasubmit for your husband. For God. Tingnan nyo rin to. Husband, love your... For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, Savior of the body. Husband, love your wives, even as Christ. Even as Christ. So, bakit mamahalin ng husband yung wife as Christ? What it to happen that way? Diba? Bakit naman magsasubmit yung wife for the Lord? Bakit mamahalin ng wife as Christ? Diba? Ano pang sabi ng Bible? Children, obey your parents in the Lord. Tignan nyo po. Nakikita nyo po yun? So, yung husband, loving his wife as Christ. Kasi gusto ng Diyos. Yung wife naman, magsasubmit sa asawa niyang lalaki as the Lord's will. Yung anak, mag-obey sa kanyang parents in the Lord. So, anong common ground? God. Di ba? So, pag yung wife nag-submit sa Diyos, mamahalin niya. Pag yung wife nag-submit sa Diyos, magsasubmit siya sa asawa niya. Pag yung children nag-submit sa Diyos, o-obey siya. Anong common ground? Na magbubuklod sa ating tahanan. Wala nang iba Diyos eh. Kasi kung tayo-tayo lang, nakitaan ko yung asawa kong may kasalanan. So bakit? Walang Diyos. Ganun ba? Ang purpose ng pag-aasawa? Para sigawan? Or para i-complete? O para tulungan? O para ipag-pray? Di ba? Pag alam mo yung purpose nyo, for the Lord, maayos ang pamilya eh. Next.
Yan o. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And you fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up into the nurture and admonition of the Lord. O yan. Letter B. Matatapos na po tayo. Makibasa natin. Ready, go? They create a good and fun relationship with God and love it for each other that makes them a better family. They create good and fun relationship with each other. So, anong nakikreate? Tingnan nyo, Proverbs 15:3, read. A merry heart maketh a cheerful countenance. Proverbs 15:15, but he that is of a merry heart hath a continual feast. Tuloy-tuloy na piyesta. Pag piyesta ba masaya? Ha? Pag may rapol. Pag wala. Wala mo na tumaas ang oil eh. Pero tingnan nyo okay lang po yun. Buti nga yung sa Manila nga po walang mga yung Pasko, walang parol. Kasi una muna ang Manileño kaysa sa parol, sabi niya. So pero tingnan nyo a merry heart had a continual feast. Kaya create a good and fun relationship that makes your family better. Alam nga naman, magkakasama tayo sa bahay tapos nagmimisuutan tayo. Di ba? Yung magkakasama nyo sa bahay, hindi nag-iimikan maghapon. Akalain nyo buhay, anong klaseng magkasakasama sa bahay, hindi nag-iimikan. Magkasakasama na sa table, sa kainan, hindi pa nag-uusap-usap, kanya-kanyang cellphone. Yung mga anak subo, nagse-cellphone. Kumakain na yan. Pagkatapos kumain, sa kwarto na, naiwan yung mga plato doon, yung nanay lagi ang naguhugas. Kanya-kanya. Tapos nagsisimangutan araw-araw. Di ba? Tatanungin mo lang. Tatanungin mo lang Sensitive. Tapos uutusan mo lang, anak, pwede mo bang kuhanin yun? Nagadimabaon nyo kanya. Ang dami naman yan. Wala pang ang isa, ang dami na. Sobrang tamad mo naman. Pag kumain ka, gusto mo isang kaldero. Pag inutusan ka, isa lang. Di ba? Pero tingnan nyo po matatapos na po tayo. So maganda po, yung masaya naman na relationship, masayang pamilya, yung nagkwekwentuhan. Di ba? Nagkwekwentuhan, yung naglalaro yung mag-ama, yung mag-ina, masaya po yun Yung naglalakad sila sa seashore, masaya po yun. Nakakatuwa po yun. Pag yung mag-asawa nag-holding hands, wow, that's something. Di ba? Kaysa yung mag-asawa na nga, hindi nagkikibuan. Oo. Sa kwarto, cellphone, ang magpapatulong na sa kanila, buti pa nung malayo nakakausap niya. Pero yung malapit sa kanya, hindi niya makausap. Akalain mo yung malayo nakakausap niya, pero yung malapit hindi niya nakakausap. Buti pa yung barkada niya, nakakatawanan niya. Pero yung magulang niya, hindi niya man lang So kaya nga, ganun po ang family ngayon Diba? Hiwa-hiwalay. Bawat isa may sariling mundo. Kaya mayaman ang pamilya na yan. Bakit? Kanya-kanyang mundo. Tag-isa sila ng mundo. Yaman nila. Pero alam niyo po, pinakamaganda, yung buklod ang ating pamilya. Masaya. We create good memories sa ating family. That makes better. Di ba? Yung nagkwekwentuhan kayo, anak, kumusta? Sa trabaho mo, ay mama, nag-promote ako. Tinulungan ako ng Diyos. At alam mo, yung isa naman, estudyante, mama, yung exam ko kanina, out of 10, naka-9 ako. Di ba? Oo. Alam mo, mama, kanina, may quiz bee sa school, number 2 ako. Woo! Grabe. Ilang kayong naglaro? 2 lang po.
Pangalawa ako. Di ba? Pero yung nagkwekwentuhan, napakaganda po niyan. Yung asawa naman, kumusta yung trabaho mo? Aba, yung boss ko, tinulungan ko, nag-overtime ako. Binigyan niya ako ng bono, ng overtime fee. Wow! Mag-Jollibee tayo! Dapat po hindi rin mawala ang date sa loob ng pamilya. Bakit pagka lang ba manliligaw, saka magde-date? Saka magiging ano? Pero no yung kasal na, wala na. Bakit pa ako gagawa sa'yo? Nakuha na kita eh. Sasama ka naman, whether you like it or not. Kasi nakuha na kita eh. Hindi ganun. Kahit nakuha mo na, pero mag-create ka pa rin ng magandang environment at masaya at sweet relationship sa pamilya. Kaya every Monday po, pumupunta po kami sa dagat nila Hyra, Sebsebe. Nagwo-walking po kami sa seashore, sa Darapida. Kakain na rin po kami doon, kahit ano lang, tusok-tusok lang. Masaya na po. Di ba? Tsaka si Seb, niyayaya niya ako eh, let's play. Siyempre, may pagkakataong hindi ako makapag-go kasi marami akong ginagawa. Parang kagabi, naglilinis kami dito, let's play. Pero pagka let's play, sige, let's play. Pag may time na let's play. Pag sama, sabi niya, sama. Sinasama ko eh. Bakit? Baka sa panahon na gusto ko siyang isama, ayaw niya nang sumama. Kaya pag gusto niyang sumama, isama. Yan o, masaya. In letter C, principles to live. Alright? Principles to live. While the wife keeps the house, then the husband must keep the home. Powerful men don't overpower the wife, but empower the wife. Magaganda po yan eh. Alright? Powerful men don't overpower the wife, but empower the wife. Hindi mo naman tinitake advantage yung babae or lalaki. Porket ba mahina yung isa? Ako ang nagbabayad dito ha. Ako masusunod dito. Ako ang nag-grocery. Ako masusunod. Ganun ba? Hindi. Kasi kung powerful men ka, don't overpower the wife, but empower the wife. You complete. A powerful man empowers his woman. So while the wife keeps the house, then the husband keep the home. Okay? So dyan muna po tayo kasi syempre, ano po, para hindi po tayo, baka umulan pa. Okay? So let's pray po. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Mga prinsipyo na naman na pwede naming gawin sa aming tahanan. At kahit na malayo po yung mga anak namin, pamilya namin, may pamilya na rin sila, marahil, pwede pa rin po kaming maging pinakamalaking tulong at pinakamalaki ang magagawa para sa aming po pamilya. Kahit malayo po sila, by praying for them. At salamat po sa inyong mga salita. Keep our family intact and sweet and strong, Panginoon, sa inyong harapan. Kayo pong mag-bless sa bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, mag-pray po tayo. Close your eyes, bow your heads. Pray for our family, pray for your children, their families as well. Kahit malayo po sila, ikaw ang pinaka malaki ang magagawa pa sa kanila kung ipagpipray po sila. Let's go to the Lord in prayer.